yelo ang lamig na biglang gumapang sa buong katawan ni Maria. Ang lahat ng ingay sa grandiyosong sala ng mga Devilla ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakaturo sa kanya ang nanginginig na daliri ni Doña Elena. Ang mga mata ng lahat, mayaman, makapangyarihan, at mapanghusga, ay nakatusok sa kanya na parang mga punyal. Siya ang kumuha. Ang mga salitang yon ay umalingaw sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit, hanggang sa wala na siyang maintindihan. Magnanakaw. Siya? Kaninang umaga lang, puno pa siya ng pag-asa. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto ng kanilang maliit na kwarto para hindi magising si Enzo. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang bunsong kapatid. Payapa ito pero may bahagyang hirap sa bawat paghinga. Isang paalala sa depektong butas sa puso nito na kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Hinaplos niya ang buhok nito. Konting tiis na lang, Enzo. Bulong niya sa hangin. Gagawin ni ate ang lahat. Mapapagaling ka namin. Ang pangakong yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa araw-araw. Yun ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang pagod, ang puyat, at ang pangungulila para magtrabaho bilang katulong sa mansyon ng mga Devilla. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng sala, pakiramdam niya ang pangakong iyon ay unti-unting nadudurog. Nagsimula ang lahat kaninang hapon. May maliit na salo-salo sa mansyon. Ang mga bisita ni Doña Elena ay pawang mayayaman, nakabihis ng mga damit na mas mahal pa sa kabuuang sahod niya sa isang taon. At sa gitna ng lahat, ang bida ay ang bagong bili na alahas ng ginang, ang kwintas na ang tala. Nakatayo lang si Maria sa isang sulok, naghihintay ng utos nang ilabas ni Doña Elena ang isang kahon na gawa sa pelus. Pagbukas nito, tila isang bituin ang nahulog mula sa langit at napunta sa loob ng kahon. Isang malaking diamante na napapaligiran ng mas maliliit pang kumikinang na bato. Humanga ang lahat. "It's exquisite, Elena," sabi ng isang bisita. Ngumiti si Doña Elena, isang nangiting puno ng pagmamalaki. "It's a family heirloom. Ipinamana pa ito sa akin. This is not just a necklace. This is our family's legacy." Hindi maiwasan ni Maria na mapatitig. Ang ganda niyon ay parang isang panaginip. Isang panaginip na napakalayo sa katotohanan ng buhay niya. Saglit niyang inisip, ang halaga kaya ng isang bato niyan ay sapat na para sa operasyon ni Enzo? Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Mali. Hindi tama na mag-isip ng ganoon. "Uy, Maria!" Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya. Si Jack, ang pamangkin ng mga Devilla na laging mayabang at mapanlait ang tingin sa kanya. "Tingnan mo tong si Maria. Parang ngayon lang nakakita ng mamahaling alahas. Huwag mong titigan ng ganyan, baka matunaw." Nagtawanan ng ilang bisitang nakarinig. Napayuko na lang si Maria. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi na lang siya umimik. Sa buong maghapon, tiniis niya ang mga pahiwatig at tingin ni Jack. Nang matapos ang salo-salo at umalis na ang mga bisita, abala na si Maria sa pagliligpit. Pumasok siya sa kwarto ni Doña Elena para kunin ang mga pinagkainan. Naabutan niya ang ginang na tinatanggal ang kwintas. "Ma'am, ako na po ang maglalagay niyan sa vault." Aluksana niya, pero inunahan siya nito. "Huwag na, Maria. Ako na. Masela nito," sabi ni Doña Elena, habang maingat na inilalagay ang kwintas, takahon nito sa ibabaw ng kanyang vanity table. "Pakikuha na lang ng mga plato sa baba." "Opo, ma'am." Mabilis na tumalima si Maria. Iyon ang huling beses na nakita niya ang kwintas. Pagkatapos niyang magligpit sa kusina, tinawag siya ulit pataas at doon na nagsimula ang bangungot. Isang malakas na sigaw ang narinig niya mula na sa kwarto. "Ricardo! Ricardo! Nawawala! Ang tala!
nawawala. Nagkagulo ang buong mansyon. Nagtakbuhan sila, papasok sa silid. Nakita ni Maria si Doña Elena na nanginginig, hawak ang bukas, at walang lamang kahon. Si Don Ricardo, ang kanyang asawa, ay sinubukang pakalmahin ito. Sino ang huling pumasok dito? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Biglang tumahimik ang lahat. At sa gitna ng katahimikang iyon, nagsalita si Jack. Tito, si Maria po. Nakita ko siyang pumasok dito kanina bago magkagulo. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Hindi po. Inutusan po ako ni Ma'am na kunin ang mga plato. Depensa ni Maria, nanginginig ang boses. Tumingin siya kay Doña Elena, naghahanap ng tulong. Ma'am, di ba po? Pero ang mga mata ni Doña Elena ay hindi na nagpapakita ng tiwala. Puno na ito ng pagdududa at galit. Ikaw nga ang huling pumasok dito, Maria. At nakita kitang nakatitig sa kwintas kanina. May masama ka na palang binabalak. Hindi po totoo yan. Wala po akong kinukuha. Hagulgol ni Maria. Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Pero walang naniwala. Ang hatol ay naibigay na. At doon na siya sinigawan. Magnanakaw. Ngayon, nakatayo si Don Ricardo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Ang tinging iyon ay mas masakit pa sa sampal. Humakbang ito palapit. Bawat hakbang ay parang isang dagok sa dibdib ni Maria. Walang lalabas sa pamamahay na ito. Utos ni Don Ricardo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinuro niya si Maria. Ang daliri niya ay parang isang sentensya ng kamatayan. Lalo ka na, Maria. Para kay Don Ricardo de Villa, ang lahat ng bagay sa mundo ay negosyo. At sa sandaling ito, ang kanyang pamilya ay nasa gitna ng isang krisis. Isang mahalagang asset, ang kwintas na ang tala, ay nawawala. At meron silang isang suspect. Pinagmasdan niya si Maria. Ang babae ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak. Ang mga kamay ay magkadikit na parang nagdarasal. Sa isang sulok ng kanyang isipan, may bumubulong na hindi kapani-paniwalang isang magnanakaw ang babaeng ito. Masyadong totoo ang takot sa mga mata niya. Masyadong desperado ang bawat hikbi. Ngunit sa kabilang banda, nandoon si Elena, ang kanyang asawa, na halos himatay na sa pag-iyak sa sofa. Nandoon ang alaala ng halaga ng kwintas, isang yaman na kayang bumili ng 10 bahay na tulad ng tinitirhan ni Maria. At higit sa lahat, nandoon ang pangalan ng pamilya de Villa. Isang iskandalo. Iyan ang huling bagay na kailangan niya. Tumayo ka. Utos niya kay Maria. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Nanginginig na tumayo ang dalaga. Umupo ka sa silyang iyan. Itinuro niya ang isang upuan sa gitna ng sala. Malayo sa kanila, na para bang ito ay isang silya para sa interogasyon. Sumunod si Maria, napapaligiran ng karangyaan na ngayon ay tila mga rehas na bakal. Maria, gawin nating simple ito. Simula ni Don Ricardo na parang nakikipag-usap sa isang empleyado na nagkamali. Ibalik mo ang kwintas, ngayon din, at palalagpasin ko ito. Makakaalis ka ng tahimik at hindi na kita ipapapulis. Umiling si Maria habang patuloy ang pag-agos ng luha. Sir, wala po talaga sa akin. Papatayin ko po ang sarili ko para patunayang nagsasabi ako ng totoo. Huwag mo kaming daanin sa drama mo, sigaw ni Doña Elena mula sa sofa. Nakita kitang nakatitig doon kanina. Puno ng inggit ang mga mata mo. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na konkreto. Jack, tawag niya sa pamangkin. Halikain ninyo ang mga gamit niya. Tito, parang hindi naman po yata tama yan. Pakunwaring sabi ni Jack na para bang nag-aalala pa sa karapatan ni Maria. Gawin mo na ang sinabi ko.
Mariing utos ni Don Ricardo. Mabilis na umakyat si Jack sa kwarto ng mga katulong. Pagbaba niya, dala na niya ang maliit at luma ng bag ni Maria. Walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos ang lahat ng laman nito sa isang mesang salamin. Nahulog ang ilang barya, isang lumang pitaka, isang suklay, at isang rosaryo. Walang alahas, walang kwintas. Saglit na kumabog ang dibdib ni Don Ricardo. Paano kung nagkakamali sila? Ngunit bago pa man niya mapag-isipan iyon, may kinuha si Jack mula sa loob ng pitaka ni Maria. Isang maliit at nakatuping papel. "Ano to, Tito?" tanong ni Jack. Iniabot ang papel. Binuksan ito ni Don Ricardo. Isang resibo. Isang resibo mula sa isang sanglaan. "Nagpapatunay lang yan," sabi ni Doña Elena. Mabilis na tumayo para tingnan. Desperada na siya sa pera. Siguradong naisangla na niya. "Hindi po," sigaw ni Maria, gulat na gulat. "Resibo po yan ng lumang singsing ng nanay ko. Isinangla ko po para sa gamot ni Enzo nung nakaraang linggo." Pero walang naniwala sa kanya. Ang resibo sa kanilang mga mata ay isang matibay na ebidensya ng kanyang desperasyon. Isang patunay ng kanyang motibo. Itay, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa may hagdanan. Si Clara, ang kanilang anak, ay nakatayo roon. Yakap ang kanyang teddy bear. Si Ate Maria po ay mabait. Hindi po niya gagawin yon. "Clara, pumanik ka sa kwarto mo." Matigas na sabi ni Doña Elena. "Huwag kang makialam dito. This is for adults." Sinubukan pa sanang magsalita ni Clara, ngunit isang tingin lang mula sa kanyang ina ay sapat na para mapayuko siya at dahan-dahang bumalik sa kanyang silid. Nawala na ang kaunting pagdududa sa isip ni Don Ricardo. Napalitan na ito ng pagkadismaya at galit. Hinarap niya si Maria. Ang muka ay mas malamig pa kaysa dati. "Maria, huling pagkakataon. Nasaan ang kwintas?" "Sir, maniwala po kayo. Isinusumpa ko po sa buhay ng kapatid kong si Enzo. Wala po akong ninakaw." Ang pagbanggit sa pangalan ng kapatid nito ang tila nagpasabog sa natitirang pasensya ni Don Ricardo. Para sa kanya, ginagamit na nito ang isang taong may sakit para pagtakpan ng isang kasalanan. Isa itong kalapastanganan. Sa labas ng sala, nakatayo si Leo, ang kanilang driver. Hindi niya makita ang lahat, pero naririnig niya ang bawat salita. Bawat sigaw, bawat hikbi ni Maria. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naikuyom niya ang mga ito ng sobrang higpit. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang ipagtanggol si Maria. Pero ano ang karapatan niya? Isa lang siyang hamak na driver. Sa loob, tumayo na si Don Ricardo. Ang desisyon ay pinal na. Tapos na ang negosasyon. "Dahil ayaw mong umamin," deklara niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. "Hindi ka aalis dito." Tumingin siya sa dalawa pang kasambahay na takot na nakatayo sa isang sulok. Ikulong siya sa bodega. Gulat na napatingin ang lahat. Ang bodega ay isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng mansyon, halos walang bentilasyon. Hindi siya kakain. Patuloy ni Don Ricardo, ang mga salita ay tila mga pako na ipinupukpok sa krus ni Maria. Hanggat hindi niya sinasabi ang totoo. Ang dilim sa loob ng bodega ay hindi lang kawalan ng liwanag. Para kay Maria, ito ay ang kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa malamig na semento, nakasandal ang likod sa mga lumang kahon. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at paminsan-minsan ang maliliit na kaluskos ng mga hayop na maaaring kasama niya sa dilim. Gutom na siya. Nauuhaw. Pero higit sa lahat, takot na takot siya para kay Enzo. Ilang araw na siyang nandito. Hindi na niya alam. Nawala na ang konsepto niya ng oras. Baka nasa ospital na si Enzo. Baka nag-aagaw buhay na ito at walang kasama. Ang isiping iyon ang
pinakamasakit sa lahat. Isang mahinang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulala. Tok, tok, tok. Sinundan ito ng isang pamilyar na boses. Maria? Maria, nandyan ka ba? Si Leo. Napilitan si Maria na gumapang palapit sa pinto. Leo. Ang boses niya ay halos hindi na lumabas. Tuyo at garalgal ang kanyang lalamunan. Leo, tulungan mo ako. May narinig siyang kumalabog sa kabilang panig. Pagkatapos, sa ilalim ng maliit na puwang sa pinto, may iniabot si Leo. Isang bote ng tubig at isang nakabalot na pandesal. Kunin mo agad, Maria. Bulong ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pasensya ka na. Ito lang ang naitakas ko mula sa kusina. Kinuha ito ni Maria na parang ginto. Mabilis niyang ininom ang tubig. Naramdaman niya ang lamig nito na bumaba sa kanyang lalamunan. Nagbibigay ng kaunting buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Kumain siya ng mabilis. Ang luha ay humahalo sa lasa ng tinapay. Salamat, Leo. Maraming salamat. Hikbi niya sa pagitan ng bawat kagat. Sa kabilang panig ng pinto, nakasandal si Leo. Ang puso niya ay parang pinipiga sa naririnig na pagdurusa ni Maria. Matagal na niyang mahal ang babaeng ito sa kanyang tahimik na paraan. At ngayon, ang makita itong nagdurusa nang walang kasalanan ay parang kutsilyong sumusugat sa kanyang kalooban. Leo, tawag ni Maria. Si Enzo, paano na siya? Kailangan niya ako. Narinig ni Leo ang desperasyon sa boses nito. Huwag kang mag-alala. Nakiusap ako sa kapitbahay ninyo. Sila muna ang titingin sa kanya. Sinabi ko lang na may emergency dito sa mansyon at hindi ka makaalis. Isang kasinungalingan pero kailangan para mapayapa kahit paano si Maria. Napahagulhol si Maria. Wala akong ninakaw, Leo. Maniwala ka sa akin. Wala. Naniniwala ako sa iyo, Maria. Madiing sabi ni Leo. Buong puso akong naniniwala. Alam kong hindi mo magagawa iyon. Nanahimik sila sandali. Sa dilim, nagsimulang mag-isip si Leo. Kung hindi si Maria, sino? Bigla niyang naalala ang araw ng nakawan. Si Jack. Naalala niya kung paano ito nakangiti ng kakaiba habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Naalala niya kung paano nito nahanap ang resibo sa bag ni Maria nang napakabilis. Maria, sabi ni Leo, may bagong determinasyon sa kanyang boses. Huwag kang susuko. Pangako, hahanapin ko ang totoo. Ilalabas kitang malinis ang pangalan mo. Umalis si Leo ng may misyon. Hindi siya pwedeng maging duwag na lang habang buhay. Naglakad siya pabalik sa main house. Ang bawat hakbang ay maingat. Dumiretso siya sa maliit na kwarto sa likod ng garahe, ang security room. Alam niyang tulog na ang guard na naka-duty doon. Madalas itong umiidlip tuwing madaling araw. Maingat niyang binuksan ang pinto. Tulog nga ang guard, nakasandal sa silya at humihilik. Dahan-dahan, lumapit si Leo sa computer na nagpapakita ng mga feed mula sa CCTV. Pamilyar siya dito dahil minsan ay inuutusan siya ni Don Ricardo na tingnan ang mga recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ginagamit ang mouse. Hinanap niya ang folder para sa petsa ng nakawan. Nandoon ang mga files. Klinik niya ang video para sa hallway na papunta sa kwarto ni na Don Ricardo at Doña Elena. Ang timestamp ay bandang hapon, bago matuklasan ang pagkawala ng kwintas. Pinanood niya ito ng mabilis. Mga bisita, mga katulong na dumadaan. At pagkatapos, biglang nag-glitch ang video. Nagiging itim ang screen ng ilang segundo. At pagbalik ng imahe, ibang oras na ang nakalagay. May nawawalang 5 minuto. 5 minuto. Sapat na oras para may pumasok, kumuha ng kwintas, at lumabas ng hindi nakikita. Chinek niya ang logs ng system. May nag-access sa files ilang oras pagkatapos ng insidente. Isang user na may administrator access. Tumingin si Leo sa screen
Ang puso niya ay kumaakabog ng mabilis sa kanyang lalamunan. Hindi ito technical error. Sinasadya ito. May nagtatago ng ebidensya. Nakatingin siya sa itim na screen at isang pangalan ang agad na pumasok sa kanyang isipan. May nagbura nito. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng galit at takot. At alam ko na kung sino. Para kay Clara, ang mansyon na dati niyang itinuturing na paraiso ay naging isang lugar na puno ng kalungkutan. Hindi na niya naririnig ang masayang boses ni Ate Maria na kumakanta habang naglilinis. Wala nang nag-abot sa kanya ng isang basong gatas bago matulog. Ang nangiti na laging sumasalubong sa kanya pag-uwi galing eskwela ay nawala na. Pinalitan ito ng mabibigat na buntong hininga ng kanyang ina, ng laging nakakunot na noon ng kanyang ama, at ng nakakainis na pagyayabang ng kanyang pinsan na si Jack. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi pa niya inaamin. Narinig niyang sabi ni Mommy Elena sa telepono. She's so stubborn. Akala mo kung sinong malinis. Hindi naniwala si Clara. Si Ate Maria niya mabait. Si Ate Maria niya laging nagbabasa sa kanya ng kwento. Minsan, nahulog si Clara sa hagdan at nagkasugat sa tuhod. Si Maria ang unang dumating, binuhat siya at ginamot ang sugat niya ng buong pag-iingat, mas kalmado pa kaysa sa sarili niyang ina. Hindi yun kayang gawin ng isang masamang tao. Dahil sa pagdududang yon, sinimulan niyang obserbahan ng lahat, lalo na si Kuya Jack niya. Napansin niya, mula nang makulong si Maria, si Jack ay naging mas masayahin. Laging may kausap sa cellphone, tumatawa ng malakas, at minsan ay narinig pa niyang sinabi nito sa kausap, "Malapit na bro, magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon." Isang hapon, habang naglalaro si Clara sa kanyang kwarto, nakita niyang dumaan si Jack sa hallway. May dala itong isang paper bag mula sa isang mamahaling department store. Pumasok ito sa sarili niyang kwarto at isinara ang pinto. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang lumabas si Clara at idinikit ang tenga sa pinto ng kwarto ni Jack. Narinig niya itong may kausap ulit sa telepono. "Oo, nabili ko na. Sabi ko sa'yo, di ba? Madali lang ang pera ngayon. Konting diskarte lang pre." Sabi ni Jack, tumatawa. "Ano? Hindi. Hindi nila malalaman. Para sa kanila, ang magnanakaw ay yung pobreng katulong. Ganoon naman talaga ang tingin ng mayayaman sa mahihirap, di ba?" Napakunot ang noo ni Clara. Anong ibig sabihin ni Kuya Jack? Biglang bumukas ang pinto. Muntik nang matumba si Clara. Nakita siya ni Jack. "Anong ginagawa mo dyan, bata ka?" Tanong ni Jack, halatang inis. Wala po kuya. Napadaan lang." Mabilis na sagot ni Clara. Niyakap ng mahigpit ang kanyang manika. Pinaningkitan siya ng mata ni Jack, pero pagkatapos ay ngumiti ito ng pilit. "Sige na, doon ka na sa kwarto mo. Huwag kang nakikinig sa usapan ng matatanda." Tumakbo si Clara pabalik sa kanyang silid, pero hindi nawala sa isip niya ang mga narinig. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina habang ito ay naglalagay ng cream sa mukha. "Mommy," simula niya. "Narinig ko po si Kuya Jack." "Clara, please, not now. Pagod si Mommy." Putol ni Doña Elena. Hindi man lang siya tinitingnan. "Pero Mommy," sabi po niya. "I said, that's enough." Medyo tumaas ang boses ng ina. "It's all because of that Maria. Nagiging magulo na ang bahay na to. Tumigil ka na sa kakaisip sa kanya. She's a thief. End of story." Naiiyak na bumalik si Clara sa kanyang kwarto. Walang naniniwala sa kanya. Walang nakikinig. Kung walang tutulong sa kanya, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang hanapan ng pruweba na mabait si Ate Maria. Kinabukasan, habang nasa baba ang lahat para sa almusal, alam ni Clara na ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang kwarto at maingat na naglakad papunta sa silid ni Jack. Ang pinto ay bahagyang nakaawang.
Sumilip siya. Walang tao. Pumasok siya. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at kaba. Saan niya hahanapin ang kahit ano? Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Tiningnan niya ang ibabaw ng mesa. Walang kakaiba. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Alikabok lang. Binuksan niya ang cabinet. Puno ito ng mga damit at sapatos. May naamoy siyang malakas na pabango. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang paper bag mula sa isang kilalang pawn shop. Kinuha niya ito. May laman sa loob. Isang maliit na kahon na nababalutan ng itim na pelus. Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Ito yung kahon. Ito yung kahon ng kwintas ni Mommy. Pero paano? Binuksan niya ito. At sa loob, nakita niya ang isang bagay na kumikinang. Hindi ito ang kwintas. Isa itong pares ng mamahaling hikaw na diamante. Bigla, narinig niya ang mga yabag sa hagdanan. Paparating na si Jack. Sa sobrang taranta, naisara niya ang kahon at mabilis na itinago ito sa ilalim ng isang tumpok ng maruruming damit sa sulok ng cabinet. Hindi na niya naibalik sa paper bag. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Sakto namang paakyat na si Jack sa hagdan. Hindi siya napansin nito. Nakasandal sa pader ng hallway, hinahabol ni Clara ang kanyang hininga. Hindi yon ang kwintas. Pero bakit may bagong mamahaling alahas si Kuya Jack? At bakit niya ito itatago? Alam na niya ngayon. May mali. May malaking mali. At kailangan niyang malaman kung ano yon. Alam ni Clara na kailangan niyang maging mas maingat. Ang pagpasok sa kwarto ni Jack ay isang malaking panganib. Pero binigyan siya nito ng isang mahalagang impormasyon. May itinatago ang kanyang pinsan. Kinahapunan, nagpanggap siyang naglalaro sa hallway malapit sa kwarto ni Jack. Hawak niya ang kanyang tablet, kunwari ay nanonood ng cartoons. Pero ang totoo, ang mga tainga niya ay nakatutok sa anumang tunog mula sa loob. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ni Jack. Muli itong may kausap sa telepono. This time, mas seryoso ang tono nito. Hindi ito tumatawa. Oo na, sinabi ko nang on the way na, di ba? Huwag niyo akong apurahin. Narinig niyang sabi ni Jack, halatang inis. Kailangan ko lang munang iligpit tong isang bagay dito. Masyadong mainit pa ang sitwasyon. May sinabi ang kausap nito sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin na baka magsalita yung katulong? Hinding-hindi yon magsasalita. Maniwala ka sa akin, mas pipiliin nun na mabulok sa bodega kaysa madamay ang kapatid niya. Alam na alam ko ang estilo ng mga yan. Napatakip si Clara sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaring lumabas. Pinag-uusapan nila si Ate Maria. Oo, hawak ko pa, sabi ni Jack. Hindi ko pa pwedeng ilabas. Kapag lumamig na ang issue, saka ko na ibebenta. Sa ngayon, itatago ko muna ng mabuti. Walang sino man ang makakahanap nito dito sa bahay. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang Devilla ang kumuha ng sarili niyang yaman. Tumawa si Jack ng mayabang. Ang galing ng plano ko, no? Isang bato, 2 ibon, nakuha ko na ang kwintas at napalayas ko pa yung katulong na kinaiinisan ko. Perfect! Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang kwintas. Hawak pa rin ito ni Jack. Hindi pa niya naibebenta. Ibig sabihin, nandito lang iyon sa loob ng mansyon. Narinig niyang nagpaalam na si Jack sa kausap. Sige na. Tatawag ako ulit. Itatago ko lang to. Narinig ni Clara ang kaluskos sa loob. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang malaman kung saan itatago ni Jack ang kwintas. Mabilis siyang tumakbo papunta sa tapat ng pinto, sa isang malaking vase na nakatayo sa sulok. Nagtago siya sa likod nito. Sakto lang ang laki para hindi siya makita. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jack, palingalinga sa paligid. Nang makita niyang walang tao, mabilis siyang naglakad papunta sa kabilang dulo ng hallway.
kung saan nakatayo ang isang luma at malaking aparador na puno ng mga linen at kumot. Binuksan ni Jack ang aparador. Nagtanggal ito ng ilang mga tuwalya at sa likod ng mga iyon may kinuha siyang isang bagay mula sa bulsa, ang tala. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Clara ang pagkislap ng mga diamante. Napakaganda nito, pero ngayon, ang ganda nito ay may bahid ng kasamaan. Maingat na isiniksik ni Jack ang kwintas sa pagitan ng mga nakatuping kumot sa pinakailalim na bahagi ng aparador. Pagkatapos, ibinalik niya ang mga tuwalya at isinara ang pinto na parang walang nangyari. Bumalik ito sa kanyang kwarto. Hindi alam na may isang pares ng mga batang mata na nakasaksi sa lahat. Nanginig ang buong katawan ni Clara. Takot, pero kasabay noon, meron ding determinasyon. Nahanap na niya ang pruweba. Nag-isip siya ng mabilis. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang mga magulang. Hindi sila maniniwala. Pero may isang tao sa bahay na yon na alam niyang kakampi ni Maria. Si Kuya Leo. Dali-dali siyang tumakbo pababa. Hinanap niya ang driver. Nakita niya ito sa garahe. Naglilinis ng sasakyan. Kuya Leo! Kuya Leo! Tawag niya. Hinihingal. "Oh, Clara, bakit?" tanong ni Leo. Nagulat sa itsura ng bata. Yung kwintas po," sabi ni Clara. Hirap magsalita. "Alam ko po kung nasaan." Nabitawan ni Leo ang hawak na basahan. "Ano?" Hinila ni Clara si Leo papasok sa bahay sa isang lugar na walang makakarinig sa kanila. Ikinuwento niya ang lahat. Ang narinig niya sa telepono, ang pagtatago ni Jack ng kwintas sa aparador. Hindi makapaniwala si Leo. Isang bata ang nakatuklas ng lahat. "Sigurado ka ba dyan, Clara?" Tumango si Clara ng buong puso. "Opo, Kuya Leo. Nakita po ng dalawang mata ko." Alam ni Leo na kailangan nilang kumilos, pero hindi sila pwedeng basta-basta kumuha ng kwintas. Kailangan nila ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Jack. "Clara," sabi ni Leo, lumuhod para maging kapantay ng bata. "Kailangan natin ng pruweba na si Jack mismo ang aamin. Kaya mo bang tulungan ako?" Kahit takot, tumango si Clara. Gagawin niya ang lahat para kay Ate Maria. Bumuo sila ng isang simpleng plano. Babalik si Clara sa hallway at kapag may kausap na ulit si Jack sa telepono, gagamitin niya ang kanyang tablet para i-record ang usapan. Ganoon nga ang nangyari. Makalipas ang isang oras, narinig na naman nila si Jack na may kausap. Puno ito ng pagyayabang. "Oo, pre! Safe na safe! Nasa linen cabinet. Kahit sino, hindi mag-iisip na hanapin doon." Akala nilang lahat na isang lana. Ang hindi nila alam, hawak ko pa ang alas ko. Ako ang batas dito sa pamamahay na to. Sa likod ng vase, nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak ang tablet. Nakatutok ang camera sa pinto ng kwarto ni Jack at ang record button ay kulay pula. Bawat salita ng kanyang pinsan ay nare-record. Nang matapos ang tawag, narinig ni Clara ang mga yabag papalapit sa pinto. Bigla siyang nataranta. Wala na siyang oras para tumakbo. Ang pinakamalapit na pwedeng pagtaguan ay ang ilalim ng isang maliit na mesa na nasa tabi ng vase. Mabilis siyang gumapang pailalim kasama ang tablet. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jack. May kinukuha sa bulsa. Isang barya. Nahulog ito. Gumulong ang barya sa sahig at huminto. Malapit sa gilid ng mesa kung saan nagtatago si Clara. Humakbang si Jack palapit. Dahan-dahan itong yumuko para kunin ang barya. Napapikit si Clara. Ito na ang katapusan niya. Ang mukha ni Jack ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa gilid ng mantel ng mesa. Isang maling galaw lang. Isang maliit na tunog lang at makikita siya. Ang mga mata nila ay halos magsalubong na. Sa loob ng madilim na bodega, si Maria ay unti-unti nang tinatalo ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat segundo
ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang araw. Ang katawan niya ay nanghihina na. Ang isipan niya ay pagod na sa kaiisip. Naiisip niya si Enzo, nag-iisa. Naiisip niya ang kinabukasan na nawasak dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. May mga gabing kinakausap niya ang Diyos. May mga gabing kinakausap niya ang mga anino sa paligid niya. Minsan, pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang mga pabulong na pagbisita ni Leo na nagiiwan ng pagkain at mga salitang puno ng pag-asa. Pero ngayong araw, iba ang bumisita sa kanya. Narinig niya ang tunog ng susi na pumipihit sa kandado. Bumukas ang pinto at isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok. Kasama ang silweta ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Si Don Ricardo. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, sinubukang ipakita na malakas pa siya. Maria, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa bodega. Hindi ito pumasok sa loob. Nanatili itong nakatayo sa may pintuan na para bang nandidiri sa lugar. Hindi sumagot si Maria. Ano pa ba ang sasabihin niya? Alam kong nahihirapan ka na, patuloy ng amo. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa sitwasyong ito. Ayokong magkaroon ng eskandalo. Ayokong madungisan ang pangalan ng pamilya ko dahil lang sa isang kwintas. May inilapag si Don Ricardo sa sahig sa may bukana ng pinto, isang folder at isang ballpen. May alok ako sa'yo, sabi niya, diretsong nakatingin sa mga mata ni Maria. Isang kasunduan. Napakunot ang noo ni Maria. Anong kasunduan, sir? Simple lang. Pirmahan mo ang papel na yan. Ano po yan? Isang confession. Isang sulat na nagsasabing ikaw ang kumuha ng kwintas. Na nagsisisi ka sa ginawa mo. Na ibabalik mo sana, pero naitapon mo sa takot. Hindi makapaniwala si Maria sa narinig. Pero hindi po totoo yan. Alam ko, sagot ni Don Ricardo, na ikinagulat ni Maria. O baka hindi. Sa totoo lang, wala na akong pakialam kung totoo o hindi. Ang kailangan ko ay matapos na ang problemang ito. Pirmahan mo yan. At pagkatapos, bibigyan kita ng pera. Naglabas siya ng isang makapal na sobre. Sapat na to para sa paunang bayad sa operasyon ng kapatid mo. Ituring mo na lang na separation pay. Pagkatapos mong pumirma, malaya ka nang umalis. Hindi na kita ipapapulis. Kalimutan na natin ang lahat. Napatitig si Maria sa sobre. Pagkatapos ay sa papel. Kalayaan. Pera para kay Enzo. Ito ang mga bagay na ipinagdarasal niya gabi-gabi. Ngayon, nasa harapan na niya. Ang kailangan niya lang gawin ay isuko ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Ang kanyang dangal. Ang kanyang katotohanan. Kapag hindi ka pumirma, dagdag ni Don Ricardo, ang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ipapakulong kita. At sisiguraduhin kong mabubulok ka doon ng matagal. At habang nasa kulungan ka, paano na ang kapatid mo? Ang huling mga salita ay tumusok sa puso ni Maria na parang isang punyal. Si Enzo. Kung makukulong siya, sino ang mag-aalaga kay Enzo? Sino ang magtatrabaho para sa operasyon niya? Mamamatay ang kapatid niya dahil sa katigasan ng ulo niya. Ang kanyang dangal o ang buhay ni Enzo? Ang pagpipilian ay masakit. Napakasakit. Sa kabilang banda ng mansyon, sa may garahe, ipinapanood ni Clara kay Leo ang video na kanyang nakuha. Ako ang batas dito sa pamamahay na to. Umalingaw-ngaw ang boses ni Jack mula sa speaker ng tablet. Nangunot ang noo ni Leo. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Magaling, Clara. Napakagaling mo. Ano pong gagawin natin, Kuya Leo? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ipakita na po natin kay Daddy. Umiling si Leo. Hindi pa pwede.
Kilala ko ang tito mo. Baka pagtakpan pa niya si Jack para sa pangalan ng pamilya. Kailangan natin ng tamang tiyempo. Babalik na sana sila sa loob nang marinig nila ang boses ni Don Ricardo mula sa sala. Kausap nito ang isa sa mga katulong. Papuntahin mo si Maria dito sa sala at tawagin mo ang lahat. Si Elena, si Jack. May mahalaga akong sasabihin. Nagkatinginan si Leo at Clara. Bakit po pinapatawag ni Daddy si Ate Maria? Tanong ni Clara. Biglang kinabahan si Leo. May nararamdaman siyang hindi maganda. Halika, Clara. Kailangan nating magmadali. Bumalik sila sa bodega. Pero huli na sila. Ang pinto ay bukas na. Wala na si Maria sa loob. Sa sala, nakaupo si Maria sa silyang inupuan niya noong una siyang hinatulan. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang papel at isang ballpen. Nakatayo sa paligid niya ang buong pamilya de Villa na parang mga Romanong naghihintay ng laban ng isang gladiator. Maria, napag-isipan mo na ba? Tanong ni Don Ricardo. Tumingin si Maria sa bawat mukha sa silid. Sa galit na mukha ni Doña Elena, sa mapanuksong na ngiti ni Jack, at sa malamig at walang pakialam na mukha ni Don Ricardo, naalala niya ang mukha ni Enzo. Ang hirap nitong paghinga, ang pangako niya. Pumikit siya ng mariin. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahan niyang inabot ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig, pero ang desisyon niya ay buo na. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa papel. Tumingin siya kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsuko. Ang boses niya ay isang mahinang bulong na puno ng bigat ng buong mundo. Sige po, sir. Aaminin ko na ang kasalanang hindi ko ginawa. Ang hangin sa sala ay mabigat at siksik sa katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang kaluskos ng dulo ng ballpen habang naghahanda si Maria na isulat ang kanyang pangalan, ang kanyang pagsuko. Hawak ni Leo ang kamay ni Clara sa may pasilyo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Handa ka na ba? Bulong niya sa bata. Tumango si Clara. Ang mga mata ay determinadong nakatutok sa eksena sa sala. Teka lang, sabi ni Jack, na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Tito, hindi ba mas maganda kung may video tayo nito? Para may pruweba tayo sakaling magbago ang isip niya. Pumayag si Don Ricardo sa mungkahi. Inilabas ni Jack ang kanyang cellphone, itinutok ang camera kay Maria at pinindot ang record. Sige na Maria, simulan mo na. Make it convincing. Ang pagpapahiyang yon ang huling patak. Itinutok ni Maria ang ballpen sa papel. Huminga siya ng malalim. Handa nang tapusin ang lahat. Nagsimula na siyang isulat ang unang letra ng kanyang pangalan. Itigil niyo yan! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo, sa may pasukan ng sala si Leo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa tabi niya, si Clara. Leo, anong ibig sabihin nito? Kunot noong tanong ni Don Ricardo. Bumalik ka sa trabaho mo. Hindi po, sir. Matigas na sagot ni Leo. Hindi po ako aalis hanggat hindi niyo naririnig ang katotohanan. Anong katotohanan? Sabat ni Doña Elena. Ang katotohanan ay, yang babaeng yan ay isang magnanakaw. Hindi po siya ang magnanakaw, sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig ngayon kay Jack. Ang tunay na magnanakaw ay kasama niyo mismo dyan sa sala. Natigilan si Jack. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Anong pinagsasasabi mo, driver? Baka gusto mong mawalan ng trabaho? Hindi sumagot si Leo. Sa halip kinuha niya ang tablet mula kay Clara. May pinindot siya at itinaas ito. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinalakas ng speaker ng tablet.
Oo, pre. Safe na safe. Nasa linen cabinet. Kahit sino, hindi mag-iisip na hanapin doon. Napatayo si Jack. Ang kulay ng kanyang muka ay biglang nagbago. Mula sa pagiging kampante ay naging putlang-putla. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Nagpatuloy ang recording. Akala nilang lahat na isangla na. Ang hindi nila alam, hawak ko pa ang alas ko. Ako ang batas dito sa pamamahay na to. Patayin mo yan, sigaw ni Jack. Susugurin sana si Leo. Pero hinarangan siya ni Don Ricardo. Tumigil ka, Jack. Ang boses ng matanda ay mababa, ngunit puno ng nakakakilabot na galit. Ang huling bahagi ng recording ang pinakamatindi. Ang galing ng plano ko, no? Isang bato, 2 ibon. Nakuha ko na ang kwintas at napalayas ko pa yung katulong na kinaiinisan ko. Perfect. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Si Maria, na kanina'y nakayuko at talunan, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang mga luha sa kanyang mata ay napalitan ng gulat. Tumingin siya kay Leo, pagkatapos ay kay Clara na buong tapang na nakatayo. Si Doña Elena, ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pamangkin. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jack. Hayop ka! Pinaniwala mo kami. Sinira mo ang tiwala namin. Tita! Tito! Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited iyan. Desperadong depensa ni Jack. Kung ganoon, halika. Sabi ni Leo, hinahamon ito. Tingnan natin ang linen cabinet sa taas. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ni Jack. Alam niyang huli na ang lahat. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Tumakbo siya papunta sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, bumukas ito. Hinarangan siya ni Leo. Saan ka pupunta, Jack? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tumabi ka dyan. Sigaw ni Jack. Tinulak si Leo. Pero hindi na tinag si Leo. Tinulak niya pabalik si Jack na siyang dahilan para matumba ito sa sahig. At sa sandaling iyon, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. Wee! Woo! Wee! Woo! Ang tunog ng sirena ng pulis. Papalapit. Palakas ng palakas. Huminto ang 2 patrol car sa tapat mismo ng mansyon. Napatingin si Don Ricardo kay Leo. May pagtataka sa kanyang mga mata. Si Leo, bago pa man pumasok sa sala, ay tumawag na pala sa mga awtoridad. Tumingin si Jack sa mga kumikislap na ilaw sa labas, pagkatapos ay kay Leo at sa buong pamilyang De Villa na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Wala na siyang kawala. Ang laro ay tapos na. Ang mga sumunod na sandali ay malabo sa alaala ni Doña Elena na parang isang masamang panaginip. Ang pagpasok ng mga pulis, ang paghahanap sa linen cabinet, ang paglabas ng kumikinang na kwintas mula sa pagkakayupi ng isang kumot, ang pagtanggi at pagwawala ni Jack, ang paglagay ng posas sa kanyang mga kamay. Pinanood niya ang lahat mula sa sofa, hindi makagalaw. Nakita niya kung paano kinaladkad ng mga pulis ang kanyang pamangkin palabas ng kanilang tahanan. Ang tahanan na sinira nito dahil sa kasakiman. Nang makaalis na ang mga pulis at bumalik na ang katahimikan, ang bigat ng katotohanan ay tila isang pader na bumagsak sa kanilang lahat. Tumingin si Doña Elena kay Maria. Ang babae ay nakatayo pa rin sa gitna, tahimik. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Pero hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kaginhawaan. Walang salitang namutawi sa bibig ni Doña Elena. Anong sasabihin niya? Sorry? Gaano kababaw ang salitang yon kumpara sa pinsalang ginawa nila? Ikinulong nila ang isang inosenteng tao. Ginutom. Pinahirapan. Halos sirain ang buhay. Si Don Ricardo ang unang lumapit. Tumayo siya sa harapan ni Maria
At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Doña Elena ang kanyang asawa na yumuko. Hindi literal, pero sa paraan ng pagtingin nito kay Maria, sa tono ng boses nito. "Maria, patawarin mo kami," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Naging bulag ako sa pera at sa pangalan ng pamilya." Umiling lang si Maria. Hindi pa rin siya makapagsalita. Biglang tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Inaasahan na niya ito. Malamang ay tungkol sa pag-file ng kaso laban kay Jack. "Hello, attorney," sagot niya. Lumayo ng kaunti. Habang kausap ng kanyang asawa ang abogado, lumapit si Doña Elena kay Clara na nakayakap kay Leo. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Anak, salamat. At patawad. Hindi ka pinakinggan ni Mommy." Niyakap siya ni Clara. "It's okay, Mommy. Ang mahalaga po, malaya na si Ate Maria." Biglang narinig ni Doña Elena ang pagbabago sa boses ng kanyang asawa. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Napalingon silang lahat kay Don Ricardo. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi pwede yan. Paanong nangyari yon?" Nang ibaba ni Don Ricardo ang telepono, para siyang tumanda ng 10 taon. Tumingin siya sa asawa, ang mga mata ay puno ng isang takot na hindi pa nakikita ni Doña Elena kailanman. "Ricardo, anong nangyari?" Si Senator Velasco," utal ni Don Ricardo. "Ang pamilya ni Jack, ang mga business partners natin. Anong meron sa kanila? Ginamit nila ang pag-aresto kay Jack laban sa atin." Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay nanginginig. "They pulled out everything. Lahat ng investments nila sa kumpanya. Binawi nila. Sabay-sabay. They orchestrated a hostile takeover." Hindi maintindihan ni Doña Elena. "Teka, ano bang ibig sabihin niya?" "Yan." "Ang ibig sabihin niyan, Elena," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay halos pabulong na lang. "Ay wala na. Wala na ang kumpanya. Wala na ang pera. Wala na ang lahat. We're bankrupt." Parang isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Bankrupt. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Doña Elena. Hindi. Imposible. Sila ang mga De Villa. Pero sa mga sumunod na araw, ang imposible ay naging isang malupit na katotohanan. Dumating ang mga notice mula sa bangko. Ang mga credit card nila ay na-block. Ang mga sasakyan ay kinuha. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sulat na nagsasabing kailangan na nilang lisanin ang mansyon. Nakaupo si Doña Elena sa sahig ng kanyang walk-in closet, napapaligiran ng mga damit at sapatos na nagkakahalaga ng milyon-milyon, pero wala na itong silbi. Walang halaga. Pumasok si Ricardo, may dalang 2 maleta. "Ito na lang ang pwede nating dalhin, Elena." Iyon na yon. Ang buhay na pinaghirapan nilang itayo, isiniksik sa 2 maleta. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon sa huling pagkakataon, dala-dala ang kanilang mga gamit, nakita nila si Maria at Leo sa may gate. Nag-uusap. Huminto si Maria nang makita sila. Nagkatinginan sila, ang dating amo at ang dating katulong. Pero ngayon, pantay na sila. Parehong walang-wala. May awa sa mga mata ni Maria. Walang galit, walang paghihiganti. Awa lang. At iyon ang mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Doña Elena. Sumakay sila sa isang taxi, papalayo sa buhay na kanilang kinagisnan. Nang nasa loob na sila ng isang maliit at masikip na apartment na kanilang inupahan, umupo si Don Ricardo sa isang lumang sofa. Tumingin siya sa asawa at sa anak. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. "Nawala sa atin ang lahat dahil sa akin," sabi niya. Ang boses ay puno ng pighati. "Patawarin ninyo ako." Lumapit si Doña Elena at umupo sa tabi niya.
Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi, Ricardo. Nawala sa atin ang lahat dahil pareho tayong nagkamali. Yumakap si Clara sa kanilang dalawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Doña Elena ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng nawala sa kanila. Ang pagiging isang tunay na pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating marangyang buhay ng mga Divilla ay napalitan ng simple at tahimik na pamumuhay. Natuto si Don Ricardo na mamalengke. Natuto si Doña Elena na magluto at maglaba. Natuto si Clara na maglakad papunta sa isang pampublikong paaralan. Mahirap sa simula, puno ng reklamo at luha. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan nila ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng sinigang sa kanilang maliit na mesa, nagtawanan sila sa kwento ni Clara tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maria na ngayon ay dumadalaw sa kanila na mas masaya pa ang pamilyang ito ngayon kaysa noong napapaligiran sila ng kayamanan. "Kumusta na pala si Enzo?" tanong ni Doña Elena. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Ngumiti si Maria. Isang ngangiting abot-tenga. "Nakaschedule na po ang operasyon niya sa susunod na linggo, ma'am." "Saan kayo kumuha ng pera?" tanong ni Don Ricardo na may bahid ng hiya. "Pasensya ka na, Maria. Kung meron lang sana kami." "Okay lang po, sir," sabi ni Maria. "May isang himalang nangyari. Isang araw, nakatanggap na lang po ako ng sulat mula sa ospital. May isang anonymous donor daw po na nagbayad ng lahat. Lahat-lahat po bayad na." Nagkatinginan si Don Ricardo at Doña Elena. Isang sikretong ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi. Isang bagay na tanging sila lang ang nakakaalam. Ang huling natitirang savings ni Don Ricardo, ang perang itinabi niya para sa kanilang emergency, ay napunta sa mahalagang bagay. Iyon ang kanilang paraan ng paghingi ng tunay na kapatawaran. "Talaga? Mabuti naman kung ganoon," sabi na lang ni Don Ricardo, umiiwas ng tingin. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Maria. Sa labas ng apartment naghihintay sa kanya si Leo. Magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Ang buhay nila ay simple lang din. Si Leo ay driver pa rin pero sa isang maliit na kumpanya. Si Maria naman ay nagtatrabaho bilang kahera sa isang grocery. Hindi malaki ang kita nila, pero sapat na. At higit sa lahat, magkasama sila. Nakakatuwa sila. "No?" sabi ni Maria, tinutukoy ang mga Divilla. Parang mas naging totoo silang tao ngayon. "Siguro, kailangan lang talaga nilang mawalan ng lahat para makita kung ano ang tunay na mahalaga," sagot ni Leo. Huminto sila sa isang maliit na parke. Umupo sila sa isang bench. Ang gabi ay tahimik. Ang hangin ay presko. Humarap si Leo kay Maria. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. "Maria," simula niya, ang boses ay seryoso. "Alam kong marami tayong pinagdaanan. Pareho tayong nagsimula sa wala. At ngayon, nandito pa rin tayo. Nagsisimula ulit." "Oo, Leo," sagot ni Maria nakangiti. "Pero ngayon hindi na tayo nag-iisa." Kaya nga, huminga ng malalim si Leo. "Gusto kong laging makasama ka sa hirap at ginhawa, sa bawat bagong simula." May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang mamahaling singsing na may diamante. Isa itong simpleng singsing na gawa sa silver, may maliit na disenyong bulaklak. "Maria, papakasalan mo ba ako?" Napuno ng luha ang mamangyan naman mamuluha ang mga mata ni Maria. Hindi luha ng sakit o pighati, kundi purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Leo ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Sa sandaling iyon,
Biglang tumunog ang cellphone ni Maria. Isang tawag mula sa ospital. Kinabahan siya, pero sinagot niya ito. Hello? Opo. Ano po? Talaga po? Salamat po, Doc. Maraming salamat po sa Diyos. Nang ibaba niya ang tawag, niyakap niya si Leo ng mahigpit. Leo! Si Enzo! Naging successful ang operasyon. Ligtas na siya. Niyakap siya ni Leo pabalik. Pareho silang napapaiyak sa sobrang tuwa. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng sakit. Nagbunga na. Humiwalay si Maria sa yakap at tiningnan si Leo. Ang lalaking hindi siya iniwan. Ang lalaking naniwala sa kanya. Ang kanyang bayani. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Leo. Pinupunasan ang mga luha sa pisngi ni Maria. Ngumiti si Maria. Isang ngiti na malaya, puno ng pag-asa at puno ng pag-ibig. Hindi na siya ang dating Maria na laging takot at yumuyuko. Oo, Leo, sagot niya. Ang boses ay buo at matatag. Handa na ako. At sa ilalim ng tahimik na langit ng gabi, alam nilang pareho na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang mga bagay na nakikita ng mata, kundi ang mga bagay na nararamdaman ng puso.